Okay, continuation sa ating enemy para mag-take ng damage. So, welcome back dito sa ating GD2 na Unity course all about 3D game development. Okay, then dito tayo. Okay, gawa tayo ng public na tawag na void, public void take damage. And then since wala pa itong health, lagyan natin siya ng health. So public na max health, float pala, float para sa ating max health 100. Then current health para sa private, and then si max health lagay natin siya sa start. Max health is baliktad, current health equals ating max health. Tapos si current health, once na nag-take ng damage, then yung current health minus sa ating minus equals ating damage amount. Okay, so wait lang baka mawala tayo sa ating take damage. So damage lang, di tayo mawala sa script ko na ginawa. And then damage, tapos niyan, if yung health o yung current health is less or equal to 0, then dapat die na siya dito. So gawa tayo ng method para sa die. So void die, and then destroy game object within 3 seconds siguro. Then oops, call natin dito. Ayan. So balik tayo kay bullet. Dito tayo sa ating take damage. Instead na debug, tapos enemy take damage. Ayan. And then dapat set natin yung animation. As of now siguro balik tayo dito. Huwag na lang muna natin lagyan ng ganito. Destroy na lang natin kaagad para for demonstration. Oops, balik dito. Ayan, kasi wala pa kasi tayo naglagay ng animation dito sa animator. Okay, take damage, enemy tayo. Okay, na-destroy siya. It means gumana yung script natin na ito. Ayan, gumana siya. So lagyan natin ng die animation. So serializable field na string death trigger, then die. Tapos balik tayo sa ating Unity para i-drag yung ito. Saan yung animation? Meron na ba tayong death? Meron na. So copy and paste, tapos rename to zombie death na lang. Then drag natin siya dito, tapos gawa tayo ng make transition. May kulang dito, kailangan natin ng condition. So punta ka sa parameters, mag-add tayo ng die,
And then, balik ka dito, click mo sa condition, and then, hanapin mo itong die. Tapos, balik naman tayo kay script. So, sa ating enemy script, so, dito tayo mag-set ng die na condition. Okay. No, okay na yung animation natin dito. Need na lang natin i-trigger dito. So, dito, gawa tayo ng boolean. So, boolean para sa ating is dead, false. Tapos, dito naman, gawa tayo. If is dead, then return. It means, ibig sabihin ng return, if this is dead is naging true, if naging true yan siya, it means, lahat ng mga below sa statement na ito, hindi na i-run. So, yan yung purpose ng return. It means, stop ka na sa method na ito. Okay. So, okay, then since gawin na din natin dito na yung is dead is equals to true, then dapat naka-false ito. Then balik dito naman, then kay agent need natin siya i-stop, and then need natin i-reset yung path ni agent. So agent.reset path. Okay, tapos i-set naman natin yung animator trigger niya. It means, so since 0 na yung health niya, dapat i-play na natin yung animation na yung death. And then much better yung collider natin. Sa collider, need natin siyang i-disable. So if not null, then i-disable natin siya. Kasi pag hindi natin remove ito, mangyayari kahit dead na siya yung enemy, tapos hindi pa siya na-destroy, mangyayari niyan, hindi makakadaan yung or nabablock yung other na enemy. So, gawa din tayo dito ng public float para sa ating destroy after death. Gawin natin 3 seconds. And dito is destroy after death. Okay, save. Balik tayo kay Unity. Check natin. Isa na ba? Okay, naka-die na dito, no? So, click nyo ito, ha? Click nyo yan. Die. Punta kay zoom death. And then, start. Hit. Wala. Tumama. Okay, hit na naman. Hit. Then, last one. Ayun. Nag-die na siya. Okay. Then, next is para naman sa try natin siguro yung enemy spawner.